Dili lang siguro to. Ayaw, hindi mo makita. Sige, mag-start na. Okay. May lang. Hallelujah! Ngayong kami isa tanan. Okay lang sa dito ko smart. Ngayon na nato ganaan. Amen. So privileged and honored na ako mga parinti nga gwapa-gwapo sa second night, no? Sa akong inahan nga pinalangga, no? And mga friends, mga relatives, mga silingan, churchmates, in behalf of Mama Esther, kana sa iyang higdaanan, kay natulog raman yun di siya, kay Kristuhanon man ta, natulog raman ni siya. No? In behalf sa akong amahan na pinalangga, and the rest of my brothers and sisters, mga niece and nephews, salamat kaayo. Sa unang tikang pa lang, nga ni-decide mo, nga muan ni diri salamat kaayo sa inyong tanan. O kabalo ko ang rason, nga nung naabot mo diri, tungod kay usarata diha sa gugma kay Jesus. Amen? Shall we all stand and honor God upon this gathering tonight? Let us put ourselves in the attitude of humbling ourselves pa before the Lord. Na Lord, salamat bisan even sa painful situation, ginatapok minimo mga relatives, Lord. Mga kaisuunan sa simbahan, mga silingan. Despite of our agonies in the heart right now, O God, ginatapok minimong tanan, Lord. Kaya kay mensahe nga giandam binasahi para sa matagusa. Atong awitan sa si Lord, isa ka kantang kay buti-buti mo, and God deserves the praises regardless season or out of season. Kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kong magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Once again, kay buti-buti, kay buti-buti mo, Panginoon, sa lahat ng oras, sa bawat araw, ika'y laging tapat kung magmahal. Ang iyong kaawa ay magpawalang hanggan. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Pinupuri, sinasamba kita. Dakilang Diyos at Panginoon, tunay na ika'y walang katulad, tunay na ika'y di magbabago. Mabuti ang Diyos na sa atin ay nagmamahal. Imo ang himaya, kay imo ang himaya, ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ka, kay imo ang himaya ug kadungganan. Ipataas ang kamot sa pagsimba, ngalan mo daygon ko, kamahalan ka, milagroso ka.
siya makalimo. Akong giyangyo si Pastor Papa Mel sa pag-lead sa atong opening prayer tonight. Sa makasapa, magaluko kita sa atong mga ulo, piniyong atong mga mata. Atong isintro ang atong kasing-kasing o gunahuna ngadto sa atong buhay nga Dios nga si Ginoong Hesukristo. Labing dalaygon, gamhanan, maluluyon ug milagroso namo nga Dios. Pinaagi sa imong bugtong anak nga si Ginoong Hesukristo nga Nazaretnon. Nagaduol kami kanimo langitong Amahan. Nagapaubos sa among kaugalingon. Naga-acknowledge nga wa gyud kami mahimo sa among kaugalingon kung wala ang imong langitnong tabang. Langitong Amahan, pasayloa kami sa mga kalapasan nga among nahimo sa imong atubangan. Sa una-una, sa pulong sa buhat o bisan pa Lord sa wala pagbuhat sa gikinahanglan nga buhaton. Langit ng Amahan, mao kini ang ikaduhang gabi diin kami magahimo og mga pinasahi kapag minsay sa pulong sa Ginoo. Kapag gamiton sa imong alagad karong gabi si Jeffrey Bimbawan Cambalon. Langit ng Amahan, ako nag-ampo kay ikaw mag-bless bisan pa Lord sa igsuon kay Pastora Estrella Limbawan Cambalon. Ngani karon uban ka na mo labi na siya ng tinida, pati si Milagros, si Lubika, uban sitang mga anak, apo, igsuon, sila Ruben, si Milagros niya, og sa pampang apo nga niya, kapamilya, kapuso sa mga Limbawan pamilya. Langit ng Amahan mo akong pag-ampo nga karong gabi. Ikaw Lord God mag-aabli sa tagsa-tagsa ka mga kasing-kasing o gunahuna sa akong makaigsunan nga niya karon uban sa akong igsuon sa pagto sa GCIL. Jesus Christ is Lord, one body of Christ, unification movement. Salamat Lord God, ka mag-bless sa mga minsay sa kawiton karon. Ikaw mag-bless sa minsay imong pulong ka mag-gabiton sa imong alagad karong gabi yun. Langit ng Amahan mo akong pag-ampo, tabuni kami sa imong hamilingan. Kunsari kami sa imong balangin. Ang matagpulong nga madunggat karon ka kumakaigsunan, abli ang ilang tagsa-tagsa nakasingkasing muna sa pagpagkalino sa pinsay sa pulong. Wala kita magtanaw igsuon, kung sa mga sikta, karatula sa atong timan, kundi ang relasyon nato sa mga usap, mga pinag-importante. Kaya ang religion of man, tugat, ang relasyon sa tao, ngadto sa Diyos. O sa Lord, salamat Lord. Karong gabi yun ha, padayon ka Lord, pagpamuhat sa tagsa-tagsa ng mga Ginoo. Ang tanang pasidungog, himaya, o pagpasalamat kanimo lang Lord God, in the mighty name of Jesus Christ is Lord, our Lord. Amen and amen. Amen. So malingkod kang tanan. And so right this evening, we are so much privileged to listen to the word that is coming from the Lord tonight. No? Kay ingon sa pulong sa Juan 1:1, sa wala pa'y nabuhat bisan unsa ang pulong diha na, ang pulong uban sa Dios o ang pulong Dios. Sa dihang makadungog di ay tagminsay nga gikan sa Biblia, mao di ay ang pulong sa Ginoo nga iyang giandam para kanimo karon. Kay walay aksidente nga naata diri karon. No? Tanan, everything that we do daily, itinerary, are orchestrated by the Lord God Almighty. Mutuo ba ta? Kanay katuyuan sa Lord sa ato atanan karon. Amen. Na ay minsahing pinasahi sa Lord. Probably you were able to hear these messages via online from some other people, but probably na stagnant na to, no? Kailangan natin ma-revive and ma-refresh, no? And so tonight, ako ni Silanggi, ako man ang bida sa mga program, no? Sa mo ang pamilya diri, naapot kada pamilya, naaban yung mga bida nga, kinsay hawad mo himo program, imo ni, anak, anay, no? Kay, para pod, kay kung buhay pa ni mama, at least malipay pod siya, no? Kung tinuod man ang nag-suroy-suroy pa ang kalag, like what we heard, kung tinuod man na, at least nag-smile siya, no? Amen. So, kinalasang pahalipay. Sandigan lang takadiri. No? So, ingana, no? And so tonight, ako siyang gi-approach, ang akong gi-skad na first magwawali, kay
mga pinalanggang anak. So, Pastor John, gani gahapon. And so, this night, ako ang manghud na po, youngest, baby ni Mama. No? And then, of course, i-offer sa nato ang privileges nga natin mga relatives nga naa sa suko, naa siya sa suko Ecoland. No? So, kung naatay mga problema, pwede ta makaas og counseling sa iyaha, no? Kanang ipapriso ba nimo? No? So, siya makatubag, no? And so, pastor po siya, ordained as pastor sa Christian Groups Ministry Incorporated, which is at Uyanggurin, Davao City, ang ilang church. So, if you can hover in that place, naalang ilaha, dito dapit sa may NCCC Uyanggurin, no? And so, without further ado, I'm very much humbled and honored sa akong manghon nga kinamanghuran nga nagpagamit sa Ginoo ni serbisyo sa publiko and labaw sa tanan nagserbisyo sa iyang inahan hangtod sa last breath sa iyahang paglubong kay mama na agad siya. So, privileged and honored kay tinuod gyud di ay ni once nag-delight ka sa Ginoo, i-grant po niya ang desire sa atong kasing-kasing. So, nakalive siya 10 days, no pressure ang time sa iya. So, I would like to introduce our preacher for tonight, Pastor Jeffrey Cambalon. Palakpakan na to. Lisod kayo maghatag ng encouragement pag ikaw sama sa ani nga sitwasyon nga down tayo ka maghatag ka bulong sa Ginoo encouragement sa mga tao, no? But by the grace of God ato nang mahimo, no, madasig ang tanan nga aniya karon. So sakit man sa palandungon that mao ginay realidad sa kinabuhi. Ingon pa sa akong amigo, the more we grow older, the more we face the reality of life. Amen. So, mga gina. No? Salamat kay dako kay ani among tanan, no? Especially sa akong mga auntie sa iso ni mama. Sa akong mga idagaw nga long time no sinapod. But now sinaw. Sa akong mga pagumangkon, sa akong mga kaubanan sa Angkor Bay, no? Sila si Pastor Joe. O sa GCIR Church. O sa tanan, no? Salamat sa inyong presensya. Nalipay yun si Mama karon nakakita sa inyo. Naamo dali. Ayan. So sama sa kong gingon kaniya na this is the reality of life. No? Ingon pa sa Ecclesiastes chapter 3, in everything there is a season. No? A time to be born, a time to die, a time to laugh, a time to mourn, and a time to love. So, bisag-usa kung pa na ito, sa diya, kaning pugong-pugong sa itong edad, mabot yun ang panahon nga paunta sa Ginoo. That's the reality of life. But behind that, no, sama ka na ito, no, magtotoo. Naay kadaugan, naay paglakot. So, kini ang akong napili nga text, no? Dili ni bago sa inyo, ha? Makita diya sa Hebrews chapter 12 verses 1 to 3. No? Importante kaili siya para ma-remind ba, no? Kasi nalihis na gani atong daan. No, may usahay nga wala tas focus gani. So from time to time kailangan kita i-remind. Even ako, kailangan gid ako na tao ra beta. Usahay kuan ba, ngay masipyat ka ba? Uy, wala na yung focus. Akong basahon na itong text, no? Sa Hebrews chapter 12 verse 1 to 3. Therefore, since we are surrounded by such a great cloud of witnesses, let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. For the joy set before him, he endured the cross, scorning its shame, and sat down at the right hand of the throne of God. Consider him who endured such opposition from sinners,
so that you will not grow weary and lose heart. Ingon pa dali sa verse 1, makita na to ang word na cloud of witnesses. Ato sa balikan ang chapter 11 no para mahibal na to unsa diyan sulat diri ang cloud of witnesses. Okay? Kung ato bisitahon ang chapter 11, nag-discuss po siya diri about faith, no? Now, faith is confidence in what we hope for and assurance about what we do not see. This is what the ancients were commended for. No? Kung nasulat ko diri ang mga bayani sa pagtuig, mga heroes of faith, nga nakalampos din sa kinabuhi. No? In verse, na-mention diri si Abel. In verse 5, by faith, Enoch, no? He was taken from this life so that he did not experience death. He could not be found because God had taken him away. For before he was taken, he was commended as one who pleased God. In verse 6, ano siya? And without faith, it is impossible to please God, because anyone who comes to him must believe that he exists and that he rewards those who earnestly seek him. In verse 7, na-mention si Noah, no? Nakakabalo na muna sa story ni Noah. In verse 8, si Abraham, when called to go to a place he would later receive as his inheritance, obeyed and went, even though he did not know where he was going. No, grabe. And Abraham was commended as the father of faith, as the father of all nations. Okay, daghan pa ang dimension na rin ang mga heroes of faith na nakalampos sa kinabuhi. Isa pa na rin, no? Sa verse 29. By faith, the people passed to the Red Sea as on dry land, but when the Egyptians tried to do so, they were drowned. Verse 30, by faith, the walls of Jericho fell after the army had marched around it for 7 days. So, daghan gid kayo. Kung atong isa-isahon, mas mataas ko yun yung chapter 11. Nakasulti ko ang author. And what more shall I say? I do not have time to tell about Gideon, no? Barak, Samson, and Jephthah, and more. So, daghan na kayo. Daghan na kayong mga examples sa Biblia na nalampos nila ang lumba sa kinabuhi. Musa kaya si Krito, no? So, mga nasulat sa chapter 12 atong balikan. Okay? Chapter 12. So, mauto siya, no? Cloud of witnesses. We are surrounded, sa atong pagkinabuhi, we are surrounded by a cloud of witnesses. So, mauto sila. Mga heroes of faith. Mga tao nga nakalampos sa kinabuhi. Even our mga relatives, no? Katong mga believers of our Lord Jesus Christ. Nahimo na po sila heroes of faith, mga champion of faith. Wow. Yan, nagpuyo na po sila sa langit, di ba? And ginatanaw ta nila, ginatanaw nila, gina-cheer ta nila ba? Padayon sa kinabuhi, no? So yun pa sa verse 1, no? Let us throw off everything that hinders and the sin that so easily entangles, and let us run with perseverance the race marked out for us. In ancient Olympic, no, sa lumba, sa dagan, sa history, na sila'y balaod nga di sila magsulog og sanina. As in naked yun, no? Walay sapatos, walay short, walay sanina, no? Kay isa sa mga hinungdan nga imbis paspas ng dagan, no? Mahiti mong target, mo na hinungdan nga mo slow down. In the same way, sa atong pagkinabuhi, ay mga butang nga makapaslow down sa atin. Ingon pa dali. Let us throw off everything and the sin that easily entangled. Some commentary, ingon sila nga, kaning sin daw dali, ang buot pasabot ani is ang lack of faith. Usahay mo, ang momentum sa atong faith ba, bubaba. Ano, ganit, usahay mo, wala ang tagpaglaon, hopeless na ito. Tungod sa mga problema,
tungod sa mga kabalakan, sa mga kahadlok. So mao ni mga butanga nga posible nga mo slow down no, sa atong pagpadayon sa pagpangalagad sa Ginoo. Ayan, let us imagine ang stadium gani, di ba puno kaya na siya spectators. Ikaw, nagdagan ka, no? Around the stadium habang nagadakan. Padayon. Na-imagine, pag magdagan ka ng mga lagyo nga lugar, di ba? Distance, di ba ko? Magsakit na yung ilin, no? Dagan na kayo kagpamati. O po na, no? Nag-cheer ang atong mga buwan, atong mga early heroes of faith, no? So, let us run with perseverance. In verse 3, fixing our eyes on Jesus, the pioneer and perfecter of faith. So mauni ang sikreto para mahumana to ang lumba sa kinabuhi. Amen. I believe na si Mama Esther mission accomplished yan. Nabuhay. Wow. Amen. Hallelujah. And I believe, welcome na po siya sa mga heroes of faith sa langit ka. Praise Kung God. nagatanaw sa to. So, dako kaya na siya encouragement ba na magpadayon kita sa pagpangalagad sa Ginoo. By hope or by crook, nangalagad tas Ginoo, no? Amen. So may mahitabo sa kalibutan, nangalagad tas Ginoo. Kaya ang iyang pulong na ingon, whether death or any calamities pa na, no? No one can separate us from the love of God. Amen. Iya putang kuptan sa ikamon. Ang atong buhaton lang is, let us fix our eyes to Jesus, the author and finisher of our faith. Now, for the joy set before him, he endured the cross. Imagine, sa iyang kaagi ba? No? Sakit kaayo, grabe kayo ang pagtamas-tamas siya, ang pagpakaulaw sa iya. But he endured, no? Because tungod kay nahigugma siya sa ato. No? Kay nai-purpose ang iyang gibuhat. And also, ingon na rin, he sat down at the right hand of the throne of God. So nalampos yun niya ang iyang mission. Mission accomplished yun kayo ang atong Ginoo sa Kristo. Luyo sa mga kasakit sa cross, naada ito, but behind of it, naada ito yung kalapusan, no? Na kadaugan. So, masayon man kita nga wala kay laing pamaagi, no? Natulong sa langit, wala makaadto sa bahan. Kung pinagi kay Jesus Christ, siya lang ang way, no? Dalan, the only way to the Father. Consider him who endured such opposition from sinners so that you will not grow weary and lose heart. Ayan. So, bubo lang ni nga exhortation, no? I hope nga bless din ang tayo. Kuha din nato ang punto ba sa mga verses. No? Until our breath runs dry. Hangtod sa atong katapusang ginhawa. No? Let us serve the Lord. Ayan. In our own capacity, lahi-lahi ang mga gifts. No? Mahugan nga hawag magwali, mahugan hawag dito. Ang sama na, no? Mamugas sa pa. Live in your own capacity. Paggamit o alagad sa itong buhay na Diyos. Let us finish the race. No? Kaya na reward. Heaven is reward. Amen. No? Where there is no pain. Na. Ang iyang promise mo dito. Where we can meet the champions of faith. Where we can meet our loved ones. So I hope no makita gyapon kita na mga Esther. Mga inyong mga loved ones dito sa langit. So padayon lang kita sa pagbangalagad sa Ginoo. And also we can meet our Savior and Lord Jesus Christ. And also His Father, our Father God Almighty. So God bless everyone and good evening. Si Jesus lang ang dalan para makasaka si Mama. And I'm sure sa iyahang paghinulsol, even mutuuta nga pag naanap ta sa mga hospital, no, makikistorya ta sa Ginoo. Amen? Kunya,
ang atong kaluwasan si kay Kristo lang gyud ay makaplagan. John 14:6, Jesus said, I am the way, the truth, and the life. No one comes to the Father except through Jesus Christ. So, no more pain kay mama, no more sadness anymore, and we know for sure nga naa siya sa kamot ni Jesus karon, no? So, ang mensahe karon nakapadasig ka nato na samtang buhi pa ta, show love. Samtang buhi pa ta, walaon nato ang mga kalagot, kasupo, garbo, kasina, kahakog, espiritu sa pagkabahin-bahin, espiritu sa pagkahambugiro, mga pride of life. Dili nimo madala ng tanan. You will live that. Diri samtang buhi pa ta. Dili na tanan, walay madala, no? So, the Lord is really touching our hearts tonight. Ang kamatayon sa usa ka Kristohanon, sigurado kung nagkinabuhi siyang naa sa Ginoo o mas lalo nang mamatay siya kay adto siya sa Ginoo. Paingon, palakpakan nato ang Diyos. Shall we all stand? Ang grasya nga gihatag sa kamatayon ni Jesus, nausay mensahe ang kamatayon ni Mama Esther sa atong mga kaparintihan, kahigalaan, kaanakan, mga pamangkin, mga anak. Kung naamay mga sitwasyon sa ato ang pagkinabuhi, nga buhi pa ta, na nakababag sa ato ang barrier nga, di nato mapapakita ang gugma. Walaon na nato na, dili na iya sa Ginoo. When God created us all, gihoypan taniya og espiritu. Sa iyang paghuyop sa atoa, when He molded us upon creation, naa sa Galatians 5 ang gihatag niya nga espiritu. Espiritu sa gugma, kalinaw, kalipay. Sa to pa di ay, kanang mga pagdumot, espiritu na sayawa. Dili na nato original nga kinaiya. Amen? That's not our original attitude. Pagkamasinahon, garbusa, pride of life, spirit of division, when God created you, that's not your original attitude. Dili na iyang espiritu. So, kwaon na nato. Pwede ba ta mga pasaylo, no? This is the moment ba nga na-value ang kamatayon sa akong mama in behalf of you all. Kanang mga relatives ni naabay kalagot sa inyong magparinti, kay kuyaw sila, kay sa inyo, may mga kasakit. Pwede kita mag-istorya kay Lord while nagkanta tag still, no? While the piano is playing. Pwede ta, ikaw lang og si Lord karon, no? Let's take this opportunity. Mga ikagpasaylo, repentance, Lord, pasaylo ako, Lord, kay bro. Nagdumot ko sa akong papa, Lord. Nagdumot ko sa akong mama, sa akong igsuon, sa akong anak, sa akong auntie. Maot kay batasan, Lord. Dili na nimo original nga kinaiya. Hawa ana. Kay Satanas na ang kinaiya. Ayaw na po'y ihamtang buhi ka. Kay para madawat nimo ang panalangin, grasya, pabor sa imong kinabuhi. Ingon pa bitaw, pag naa kay ihalad sa halaran ug naa kay gidungtan nga tawo, ibilin sa unang halad bago ka moadto dito sa tubangan para pasayloon ka sa Dios. Naa pa ba kay tawo nga wala gipasaylo? Ayaw na hulata may ngani pa kay mama. Istoryahay ang Ginoo, Lord, gipasaylo na nako siya. Gusto kag panalangin, kuhaan na imong kalagot. Unleash, pangay pasaylo. It's okay to cry. This is funeral wake ni mama karon. Lord, pasaylo ako sa tanan nako mga sala. And right now, ingon pa, ang mga yung pasaylo dawaton sa Ginoo, dili na niya hinumduman imong mga sala. Amen. When you accepted Jesus as your personal Savior tonight, dili na hinumduman niya imong mga gibuhat ugma katong ganina.
right a minute ago, dili na nato yung hinumduman. Kay gugma ang Dios nga atong gialagaran. Hallelujah. Shall we all raise our hand? Dawato nato si Jesus. Probably nakadawat na kaani. Pwede na po mo subay mo sa akong mga pag-ampo. Receive Jesus Christ right now bago ka mo uli. Magkinaunsa ang imong kinabuhi, silyado ka sa dugo ni Jesus Christ. Because there's no other way. John 14:6, Jesus said, ako ang dalan, ang kamatuoran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan, gawas tumikan kanako. Just follow me with the sinner's prayer right now. Dawata si Jesus, ayaw sugot. Probably you accepted Him 3 years ago. Naluya na kasi imong pagserbisyo sa Ginoo, paggamit sa Ginoo sa unsang talento ka para mahimaya siya sa imong kinabuhi. Intimate relationship sa Ginoo ang makaluwas kanimo. Let me lead you into a sinner's prayer. Subaya ako sa mapag-ampo sa kinasing-kasing gayon. Kay tanan nadungog sa Ginoo karong taknaa. Lord Jesus Christ, Lord Jesus Christ, akong giila akong gila, nga ikaw ikaw, ang anak sa Dios, ang anak sa Diyos, gilansang sa cross, ilansang sa krus, ug sa ikatulong adlaw o sa ikatulong adlaw, nabanhaw ka. Pasaylua ako Ginoo sa iyo akong Ginoo, sa tanan nakong mga sala, tanan akong mga sala, sa buhat, sa buhat, sa pulong, sa pulong, sa hunahuna, sa unang-una, ug sa wala pagbuhat, sa walang buhat, sa angay buhaton. aming buhat. Pasaylua usab Ginoo Sa iyo akong Ginoo, ang tanang tawo, ang tanang tao, tanang parinti, ang parinti, tanang igsuon ang soon, nga nakasakit nakasakit, o nakasala kanako. Sugod karong adlaw, himuon ko ikaw imoon ko ikaw, nga personal ang personal, Savior Savior, and Lord and Lord, sa akong kinabuhi. Maghari ka maghari ka, sa akong kasing-kasing, sa akong hunahuna, sa akong kalag. In Jesus' name. Jesus' name. Amen. Palakpakin inyong sarili tonight. Malingkod ta. Walay maluwas natong kanan. Amen? Amen. Hallelujah. Only Jesus completed the holiness. Maunang ang Papa, di na niya hinumduman ang mga sala nimo, dili na to niya hinumduman. Ang iya lang, pagituo ka sa iyang anak, goods na ka sa amahan. Amen? Amen. Hallelujah! And so of course, since this is Mama's funeral wake, so maminaw ta og mga pulong, yan ka nang baunon na to ba? Unsay mga experience, mga kasi natian ninyo, sa diyang buhi pa si Mama, ganahan kayo may maminaw. If na ba siya i-share sa inyo, nga wa may kabalo, ganahan po may maminaw. Masakit man, or whatever, wala na yung time nga dili na nimo na ikip na nimo, no? Mga word of encouragement nga makapadasig sa atua nga kanang kung kita di ay mamatay, inganiyon po di ay tanila. Amen? Hinumduman di ay nila ang atong kaayo mo nang karon pa lang ugma sugod ugma. Katong mga maot natong kinaiya, ayaw na to. Dili man malipay ang Ginoo pod ato. Amen? Amen. Kay dili lagi nato original nga kinaiya upon creation. Amen. Amen. So tonight, maminaw tang mga pulo nga maka-ignite sa atua. How Mama touch your life? Kuma naman ang mga limbawan gabi diri na punta sa Garte family, anuban mga church member nga wala ka share kay di pa kaya o kinapot. So, kinsay gidasig nga magpaambit sa ilang experience kay Mama Esther, no? Ayaw ka ulaw. Napunta diri mga kinugos, ninang ninong, nila si Mama Esther, no? Sa Angkor Bay Church sa Malita. Sila Pastor June, si Ate Narsing and family, salamat kaayo. So, kinsay una nga mo share. Sige, ganahan kaayo mi. Pagbigyan na lang good mi ninyo, good. Lain po. Joke lang. Si Kuya Alan.
Kay gwapo ni namo nga. Panis di kani sa Amerika, biyahe pa ni siya ganina. Ako gani nagdala sa iyang bagahe. Gwapo na ako nga igagaw. Hello, Mike Tisting. May gabi kayo taon. Nalipay mig dako nga nakabot yung midure. Naglayo, naglayo, no? Naka-oras. Nami dire, tanan, nagpiligo, masante, pinida, uling sool, bulangan, anak sa hapon. Sa hapon, pinangga ng mga ante. Napot si mama. O, napot si Ate Esther. Ang gani dire, na mulagi, na namatay na siya. Pero, sige lang, kay patay na rin sa kalibutan, pero buhay na sa langit. Amen. Hallelujah. O, ang akong lang experience karon balik ko na sa nato na, itong gagmay pa ni. No? Balaya sa itong karaan sa una nga. No? Gamay pa si Joy, na hindi ko nagatulog sa una. Kaya usahay sa malita, gamay pa ko, panahon na binidyo nga, gaw, dito ko tulog siya gaw. Kaya daghang chicks na. Mahal na, mga asawa na. Sa una kaya, kami maging partner sa una. Jojo, sigaw kay pag pilang gabi dito ko tulong sa inyo ha. Pagabuntag, manglukso ta dito sa dito sa tulay. O dugay-dugay ng tulayan na ganyan, di kami malaman sa una. Pagkaubang na po, dito na po si Jojo sa balay, magbipuli kami ba? Kasi Ate Esther, welcome kay Midre, kay Pinangga kay Midre. Sa kadaan nila mo doon Atiman, o Emil, apod siya. Nalipay mig dako nga nagkausap kita tanan. Nga wala dili pa rin mao. Pag nakapas ko na. No, napaugma, napasunod. Wala kumingking pa ni. Wa pa kumakuha ni. No, daghan. Na last night ani, Friday. No, Sabado ilugong call na sige lang kay magtugtugog tatanan nga. Dili ko tas ulo kay murag karon mo katindog din sa atubangan ninyo. Salamat kayo. Hallelujah. Atong palakpakan, no? Hallelujah. Sige, moment man ni namo. O kinsa pa'y sunod gidasig? Si Teacher Risa Garte. Mao ni akong kauban sa una nga mga antamig tulad ng isang ibon. Tot. Ang drum na mo, butangan nagbugas. Junyoraha. Ang ganda isa ng tanong kay Sonan, no? Kaya gisulti naman ganun sa akong magulang. Ato siya ako ang pinanggapo nga magulang. Nga lalaki. Anyway, almost complete me diri. Isa na, aduha na lang kulang. Murag mong habol na itong kamanghuran ka rin. Maka siya sa world. Usbo na ako maayong hapon sa aming gabi sa kantanan. Sa kaingon pa ninyo kaganina na isagid ni the sign of reunion na itong tanan kung dunay kamatayon. Diba nga, it's very sad to say lang and to hear kung mag-reunite lang man kita nga tungod ani nga rason. Pero as what Brother Jeff said a while ago, nga it's reality gid siya. I-face gid nato ang reality. Ug doon na joy mga rason ang tanang panahon. Ngano mahitabo, ngano gitugot ta ni Lord sa ato. And we have, and always remember mga kigsunan that we have no right to question Him. Ngano nahitabo ni siya ato sa ato. At always remember nga, gitugot ni Lord, dili man ingon nga sulagma ni siya, dili na siya sulagma, no? Gitugot ni Lord nga, nahitabo ni siya sa atong kinabuhi kay doon na siya katuyuan. And sa tawhanon nato nga pagbati, natural nga lain, maghilak ta. O, i-share na ko mga kaigsunan, no? Mga minahal kong pamilya, mga higala. Nakabalo ko actually sa post ni Agaw Joy. Naanaman ko sa Westwood nagtudlo. Wi-Fi lang ang connection na maka-access ko sa akong family. Tapos, on and off pagid ang kuryente. Namin si Miss Joy. Okay. Then, pagkabalo na ako, katalaga ba't kang Auntie Esther, na wala ko ka, na-invitation man sa mga teacher na naisalo-salo, kaya naiba ko ni-transfer na ko teacher na ako. Tingin ko, dari lang ko sa kwarto. Kaya maglain ako gabati, iba. Marag-anak ko sa tawanan ng pagbati, no? Marag-distract ka, mag-disturb ka, marag-naadit siya.
And ko, sige, di lang ka na mapugsan Ma'am Ray. So, ito na ko. Nagsige lang kong tanaw-tanaw dito. Samtang gi-enjoy sa anak ko ang signal kay mananap among kuryente. Tapos pagtanaw na ko dito, so nakita na ko ngayon na ito ni Pana na si Ante. Lain akong gibati. Natural no, tawahan nga pagbati. Mamis na ito. Atong mas kinabuhi. Then si Mama din ako ang ako na hinamduman. Ang saon siya pag-comfort. Kabalo man good me, nasayod naman takitatanan dari nga. Masanga-sanga ni ilahang pamilya pero kumbaga wala siya barrier tungod kay close gid siya. Close ang family ta sa side ng Filipino ta naagid sa atwa ang grabe jud ang love. Dili man kita dato no sa kalibutan Praise God. makita gid nako nga grabe ko ang gugma gid ang hisgotan sa tong pamilya. Praise God to God sila, no? Nakabalo man ta nga lahi gid tag faith o lahi tag what I mean is religion. Pero isa lang maging itong faith. Ato lang maggugusto. Ang ato lang yung destination, final destination lang gito makaigsunan, ang langit. Amen. Kung ganin ang magsimba ta, matuo ta sa Ginoo, ato siyang ikuan, do siya ato espirituhan nga butang. Pero maano ginato tungod kay langit ang atong padulungan. Amen. Useless lang man nga magsige tag simba-simba diri, magbuhat tag maayo tapos tungod kay akong friend in ani, tungod kay akong son in ani, akong family in ani. No, kaya dili man makaluwas ato ang papa atong mama sa Correct. individual That is atong true. salvation. Okay, so damot ta just sa ato ang kaugalingon. Pwede po ta magdinala sa atong faith. That is why brighter side, no? Atong manahon-naon. Nganong isa po siya sa reasons nganong nahitabo ni karon ang pagpahulay nante. Tungod kay nganuman kay maka-share ta sa ato ang faith, sa atong silingan, sa atong mga friends, no? Bisan lahi-lahi atong faith, atong religion, pero isa lagi atong Ginoo. Amen. Amen. Hallelujah. Okay. Sa akong giano makaigsunan, mga higala ko, kababata man gid mi ni Joy, kaya kumbaga ma-consider lahi mignawong pero mura na gid mi kambal. Kaya sa pagdag ko, nagkuyo gid mi, nag-classmate mi sa Holy Cross, daghan kay mig makasinatian. Kung unsa, kung si Mama, o si Ante, murag ma-consider na mo nga medyo opposite. Like, among Mama, very palaban. Buotan si Mama. Buotan mo gid ato mga mama. Pero na siya ka ng attitude nga very palaban. Kumbaga, imo siyang kuanon, kanang ano gidan siya ba? Makita na ko kay Ante nga grabe, ganyan. Ayaw ka nang magsige lang yun siya sunod-sunod kang yuyo. Na-consider na ko nga my test. Okay. Na-consider na ko nga isa sila ka-couple nga ato siyang kanang makita, i-look up gani nato kay wala kong kadungog jud sa ilang nga nag-away. Probably nag-away gyud kay dili maging perfect ang relationship, ang marriage. Probably naara gid na siya sa silent place. Ano ba? Sila lang, which is mao gid unta na siya. Anang kamo lang man nagtiayon. Marag isa sila sa akong hinumduman. Kung baga sa ingon nimo ganina gaw Joy kung unsa man ang maano ni Ante, wala kay kung kakuan kay kung unsa si Mama, mao man pagod si Ante. Mapinanggaon kaayo siya. Kay si Agaw sa amo man nag-stay no, pila to ka mga kuan na siya sa balay. Mag-uban ko sa iya, mag-bike me before. Kaya wala pa man may mga laing transportation, mag-bike, magpulihanay mig drive, isang mag-umod-umod na mida sa balas. Basta maabot lang yun mi anang village, lingaw na kaay mi, makasungkit mi aning mangga. Amot na pa ba itong mangga kaskilid? Ano lang siya. Si Ante, nandiyan na siya mga pabiling na magtinarong, mag-amping, Kaya dili naman siguro makita niyo sa mga nga dili din siguro yung pabadlong ning anak sa dili na kay mag-ingon nga dili mag-atiat kaya dili man din anak pag no anak so makaano gid ni nga bisan sa ato lang manahon-naan nga temporary lang gid kay niya pagkatulog just sleeping no temporary lang gid kaayo ni siya ato ang dili ta angay mabalaka sa iya atong kabalakan makaigsunan ang ato kita giluwas naman ta diba kita pero ang ato lang is ato siyang in-nurture atong faith nga dili gid ta makabuhi sa kamot sa Ginoo dili ta maingon ayaw may buhi Lord no dili gyud kita buhian ni Lord kita kay we have the tendency nga sinners man